But if people know you, they make life miserable for you. Kaya po yung mga naghahanap na maging sikat, mayaman, makapangyarihan, hindi nila alam kung minsan ang hinihingi nila na napakalaki ng bayad nun. Sabi nga ni Solomon, as the goods increase, so do those who consume them. So subukan ninyo na maliit lang ang income nyo, no relative knocks at your door. Pero pag lumaki na yung income nyo, nag-abroad kayo, nagkaroon kayo negosyo, dumarami mga kamag-anak nyo, pati yung mga hindi nyo kilala, tinutuntun kayo. Kasi mahirap yung nakikilala talaga. So, sabi niya, a little folly will destroy all that. Dahil pagka marami ka na naimpok, pagka marami ka na nabuo, pag maganda na ang iyong pangalan, maraming nais na sumira niyan. At lalo namang mahirap kung tayo ang sumisira sa sarili natin. Ang pinaka-relax po mga tao ay yung walang masyadong minemaintain na image. Yung hindi siya masyadong sikat, hindi siya masyadong kilala, hindi siya masyadong hinahangaan. At pagka nangyari yung mga ganun sa isang tao, humihirap ang kanyang buhay. Because you have to maintain so much. Kaya yung mga biglang yumayaman, tapos hindi mo naman maintain yung yaman mo, ang hirap na bumalik ka doon sa dati. Kaya dapat ang tao, kahit ang yaman niya ay pang number 10 rank na, dapat ang behavior niya pang number 6 lang o 7, para kung sakasakaling bumaba ulit yung yaman niya, hindi siya nahihirapan mag-adjust. At hindi sobrang nagpipiesta yung mga nainggit sa kanya. Kaya ang mga taong marurunong, kahit tayo umaasenso, hindi natin agad pinapakita yan, hindi natin ipinapahalata. At nang sa ganun, mas tahimik ang ating buhay. Pagka po ang mga tao ay naaangat kesa sa iba, malaking bigat ang kailangan niyang dalhin para siya manatiling nandoon sa kanyang pagtaas na yon. Ano po ang pwede nating matutunan mula dyan sa simpleng wisdom na yan? That there are many people who don't like naman to become popular, but they become popular. There are many people who like to serve the country, who like to serve their town or their province, and eventually they seek public office and they are thrown into the limelight. There are people who practice their craft, very good artists, who become very popular. Even in the Christian community, there are pastors and there are teachers and singers and artists who become more known than others. How can we help them? Let us be kind, or let us be kinder and gentler to popular people, to the so-called famous. And even sometimes, though it should not be happening, but it happens, even among religious circles, nagkakaroon ng mga star gospel singers, mga star teachers, mga star pastors. And especially if these people really never sought such status, we should be kind to them. That we should allow them to have a life, and that we should not magnify even their errors, even their shortcomings. As the Arabs say, even a good horse must be allowed at least one fall. Kaya nakikita niyo po ang nangyayari ko minsan, even sa Christian community, may mga sobrang nagiging mga sikat na mga speakers, may mga television programs sila, meron sila mga kung ano-anong multimedia presentations to the public. Pag nagkamali sila, ang laking iskandalo, ang laking gulo. No? Pero kasi inaasahan ng mga tao, kung mo sumikat ito, kung mo nakilala, hindi na ito magkakamali. Wala namang pinagkaiba yung kilalang-kilala sa hindi kilala eh. Sa kanilang pagkatao, sa kanilang espiritualidad, wala namang pinagkaiba yun. Mas lumalaki nga yung burden ng mga kilala. So, in dealing with people, whether they are religious or whether they are just professional people or just artists, consider a person's batting average more than his or her isolated failures. Pagka po nagkakamali, halimbawa ang inyong asawa, nagkamali ang inyong anak, o nagkamali ang isang leader, ang isang civic leader, isang religious leader, hindi niyo sa huhusgahan sa isang niyang pagkakamali. Titingnan nyo yung average. Ano ba ang average grade niya? Ang general performance niya, 85 and above. That's already excellent. That's already very good. I will not expect perfection from my wife.
from my husband, from anybody, even from my religious brothers and sisters and leaders. Dahil ang nangyayari, pinahihirap po natin ang buhay ng ating kapwa. At pag sobrang mataas ang expectation natin, konti na lang o wala na lang taong magtatangka na pumapel sa ganong mga role sa buhay dahil mahihirapan sila na lagi nababatikos, laging kinikriticize ang mga tao. So apply this truth to wives and husbands, to children and parent relationship, no? To followers and leader dynamics, even to audience and performers. Na huwag nating hayaan na mas-spoil ang isang napakalaking bagay dahil lang sa isang maliit na bagay. Kung minsan, meron kayong malaking preparasyon, meron kayong pagdiriwang, tapos nainis ka lang doon sa umaga, inis ka na maghapon, sinira mo na ang lahat. Huwag kayong maniniwala doon sa, ay, nasira ng araw ko. Pag sa umaga pa lang, parang may nasisira na bahagi ng inyong araw, itigil nyo na yun doon, contain it there, stop it so that the rest will be preserved. Kung sabihin, ayan, nasira ng araw ko, and then patutunayan nyo na nga na nasira na, dala-dala nyo na maghapon. Huwag nating palalalain ang isang bagay na hindi maganda. Because the work of the people of God is to contain evil, to stop it, to limit it from affecting more and more people. Then verses 2 to 3 of Ecclesiastes 10, the heart of the wise inclines to the right, but the heart of the fool to the left. Even as he walks along the road, the fool lacks sense and shows everyone how stupid he is. Now, before you demonize your left hand, no, and worship your right hand, symbol lang yan. At naging symbol, sa napakatagal na panahon, yung kumakaliwa, pumupunta sa kaliwa, na parang nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin na yung kaliwang bahagi na inyong katawan ay masama, no? At lahat ng nasa kaliwa ninyo ay masama. Don't take it too far. But what is the verse saying is that people have inclinations. No? Pagka wise ka, ang inclination mo to wise things. Pagka foolish ka, ang inclination mo to foolish things. So people can be known by their inclinations. And people's actions can almost be predicted by their inclinations. Halimbawa, alam mo napakahilig sa alak dito, napakalasenggo nito, tapos hinayaan mo, hindi mo binantayan, hindi naman siguro unsafe to think na baka naglalasing siya. Kasi ang tao may inclination. At sabi nila, history repeats itself. Why? Because people will always be inclined to whatever they're inclined to. At yan ay sinabi ng Ecclesiastes 1:9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Expect things to just keep on repeating. And Jeremiah 13:23, can the Ethiopian change his skin or the leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. How do we operationalize these teachings about inclinations? Hindi para mag-judge tayo na ito inclined to do that, therefore he will do that. Hindi po yon ang aking ipinopropose na gamit nitong verses na ito. Kundi ano? If you cannot love a person's past, then do not get committed to that person's future. Kung hindi nyo kayang tanggapin ang mga nangyari na ang nakaraan ng isang tao, eh huwag na lang kayo magbalak na makasama ng taong ito sa mga darating pang panahon. Kasi kung umulit yon, anong mangyayari? Hindi natin sinasabing surely uulit, pero sinabi sa Bible, the inclination has a great tendency to repeat. At ito po, lalong-lalo, may kinalaman sa mga mag-aasawa. Sa iba sa inyo, hindi na ito topic kasi nag-asawa na kayo, nandyan na yan. Pero yung mga mamimili pa lang, kung hindi nyo kayang yakapin yung nakaraan ng tao, hindi nyo kayang yakapin kung ano siya ngayon, huwag nyong isipin na babaguhin siya ng inyong pag-ibig. Tapos pakakasalan ninyo at umaasa kayong mag-iiba siya. No? The past can very well resurface. The past can very well repeat. And love is acceptance, not reformation. Love is not a reformatory institution. Sabi mo, ayoko ng ugali niya na yun, ako rin ang ugali niya yun, pero oras na umibig siya sa akin, babaguhin ko siya. Maramang na kayo'y mabigo. So dapat yung tao, bago mo palang piliin na mapangasawa, o kaya bago kayo magpasya na makasama sa negosyo, makasosyo, o bago kayo magpasya na makasama nyo sa inyong binibiling duplex, o kaya ay maging roommate, o kaya ay makasama sa kung ano man na partnership, dapat natanggap nyo na yung at least 85% to 90% ng kung sino siya, para wala na kayo masyadong maraming struggle pagka dumarating yung mga
ayaw ninyo sa buhay. And it is easy to recognize a fool by the way he lives his daily life. So if you don't like the way the person lives his or her daily life, it's very probable that you will not love the way he lives his week, his month, his year, his entire life. So titingnan nyo lang kung paano siya nabubuhay sa pang-araw-araw. At kung yan ay matatanggap nyo, well and good, sigurado hindi na kayo magkakaroon ng malaking sorpresa sa buhay. At natanggap nyo na yon, therefore handa na kayo sa ganong bagay. It is important that we accept one another. At isa pa pong pag-operationalize ng verse na ito, kung kayo magulang, kayo ay kuya, kayo ay may otoridad sa mga bata, may kanya-kanya talagang likas ang tao. May kanya-kanyang inclination, may kanya-kanya na hilig sa buhay. Marapat tayo mga nagmamahal, ang gawin natin, suportahan natin sila na yung hilig nila ay mapuntahan nila, magawa nila sa pinakamakadiyos na paraan at hindi yung pilitin natin sila na mag-iba ng gagawin dahil tayo yung may kapangyarihan, tayo yung may pera, tayo ang masusunod. May kasabihan ng matatanda, kung saan nakahilig ay doon bumuwal. Kung saan daw nakahapay ang puno, ay doon siya bumuwal. Alam nga namang nakaslant dito yung puno, ay expectin mo dito siya matumba. Doon siya pupunta. Huwag nating laging ibahin ang ating kapwa. Tayo'y nilikha ng Diyos, meron siyang purpose, meron tayong definite giftings, meron tayong pagkatao na unique to each one of us, kaya dapat hindi tayo over-domineering and we should not dominate one another. Ang Diyos na may karapatan at kapangyarihan at kakayahang idomina tayo, hindi niya tayo dinodomina eh. Binibigyan niya tayo ng free will. So bakit kailangan magkaroon ng mga dominanting tiya, dominanting kuya, dominanting ate, dominanting nanay, na lahat na lang umaandar pag kumukumpas siya, lahat na lang na kailangan mangyari siya, magpapasya kung kailan mangyayari yon. Mga kapatid, kung kayo ito, mag-isip-isip tayo, let us not make the people around us miserable. Igalang natin sila at bigyan natin sila ng puwang kung paano sila lalago, paano sila magiging tao in the way that they were designed and made by God, in the way that they like, and in the way that will give them fulfillment. Not in the way that will please our standards. Kung anong gusto nyong gawin, gawin nyo sa buhay ninyo. Of course, we may suggest to others, we can give an inspiration, we can give some guidance, but we should never live people's lives for them. And we must never ask them to live their lives for us, or our lives should never be lived by them. Kailangan binibigyan natin ng laya. At ito po napaka-importante, lalo sa ating society na masyado tayong traditional, talaga yung authority ng mga magulang, gano'n na lang, which is nice because most of the time parents are correct, but definitely not all the time. Kaya binibigyan natin ng puwang ang ganyang mga bagay. Alam nyo, nagtataka ang maraming tao kung bakit ang Panginoong Jesus, nung may tinawag siya na isang gusto niya maging alagad, sabi niya, follow me. Sabi nung tao, ililibing ko pa po ang tatay ko dahil namatay. At sabi ng Panginoong Jesus, let the dead bury their own dead. Very, very few people appreciate what it can really mean. That the Lord Jesus and His ministry was dedicated to setting people free. And you know, during the time of the Lord Jesus, before that, and even after that, the fathers or the mothers, the family system, the elders, really lorded it over everybody else in the family. At isa sa mga very strong suppressors, isa sa mga talagang oppressors, no? At mga dominant forces in the universe was your elder. But the Lord was saying, let the dead bury their dead. It is a very, very deep way of saying, be free from being needlessly controlled by your father. And now that he's dead, controlled ka pa rin niya. No? Binibigyan niya ng laya ang tao na gawin ang dapat niyang gawin, kahit pa nga ang ibig sabihin na hindi niya maililibing ang tatay niya. Siyempre, mga theologians, maraming reading dyan. Ano? Pero tingnan ninyo, na the Lord was cutting vertical powers that oppress people. Yung mga vertical powers na yan, marami. Yung economic power, the rich lording it over the poor. Kaya ang tinuturo ni Lord, sabi ng isa, Lord, gusto ko pong sumama sa inyo, ano bang dapat kong gawin? Sabi niya, well, sell your wealth and give them to the poor. Ang concern ba ni Lord ay para may donation? I don't think so. His concern was, you like to be with us, be one like us. Kasi ang yaman-yaman mo, most of the people here are so poor, so magiging amo ka lang dito. So you really want to be with us? Be like us. Kinakat niya yung power ng mga rich over the poor. And one of the things that the Lord was teaching the poor was,
Don't be impressed by wealth and don't chase it. At kung hindi kayo impressed sa wealth, hindi nyo hinahabol, hindi kayo maapi na manyayaman. No? Kaya ka lang naman naapi kasi susunod-sunod ka, bubuntot-buntot ka, gusto mong mawin yung favor niya. Of course, another power that was oppressing the people was too much control from the temple. Sobrang naging powerful ang religious elite. Kaya ang sabi ni Lord, nung may mga nagtatanong, how shall we pray? Sabi niya, when you pray, go to your room, close the door, and pray to your Father in secret. Hindi niya sabing, go to the temple. Inilalayo niya ng konti yung mga tao dahil sobrang nakokontrol naman ng religious system. Isa pang nang-o-oppress were men oppressing women. Kaya nung si Martha, sabi niya, o yung si Mary, hindi man lang magpunta sa kusina. Hindi siya magtrabaho ng babae. Bakit siya nakikiupo sa mga kalalakihan? Sabi ni Lord, it will not be taken from her. Let her sit here. So, he was changing the way women were being treated and perceived. Isa pang aping-apay, yung mga bata, hindi pinapalapit yan, hindi sila kasali sa mga activities, hindi katulad ngayon, yung mga bata bida sa ating mga social events and family events. Kaya yung mga bata, nung inilalapit kay Jesus, nagalit ang mga disciples because it was against tradition, because children were nobodies. But what did Jesus do? Sabi niya, huwag niyong pigilin ang mga bata. To such as this belong the kingdom of heaven. Tapos kinalong pa niya at binless niya yung mga bata. Pinawalan din niya yung bata from being nobodies. So, kinakat niya yung mga yan. At isa sa mga kinat niya, yung power sobra ng mga elders ng family sa pagkontrol sa kanilang mga anak-anak. Kaya sabi niya, mother will go against daughter, daughter against mother. The Lord said that. Hindi para guluhin ang mundo, kundi para ayusin ang mundo. Para palayain ang mga taong sobrang na-oppress ng gender, ng economic system, ng mga family hierarchy, pati ng government hierarchy, pati ng church hierarchy. Pinapalaya niya kasi yung konting-konting tao na nasa ibabaw ng buong social system, sila lang ang nag-enjoy sa buhay. Sila lang ang nasusunod. Yung gusto lang nila ang nakakapangyari. So, ano sinasabi natin dito? At kinalaman ito, dito sa sinasabi ni Solomon, huwag kayo mandumina. Usually sa pamilya natin may sobrang mga dominante, no? Yung laging ulam na gusto nila, yun ang laging lulutuin. Kung ayaw nila ng radyo, walang magra-radyo, di ba? Kung gusto nila may radyo, nabingin ang lahat dahil nagra-radyo sila. Dapat bigayan. Dapat pinapasa mo rin sa iba yung remote, no? Hindi ikaw lang may hawak, gusto mo ilipat-lipat ka ng lipat. So, anong ginawa mo sa buhay para ikaw lang, kung mo ba ikaw may hanap buhay? Kung mo ba ikaw yung may pera? So we should set people free. And especially husband and wives. Lalo't kayo kasal na, yan ang asawa ninyo, tanggapin nyo na. Para madali-dali ang buhay nyo. No? Huwag nyo nang laging ambisyonin baguhin niya dahil pinakasalan nyo, ganyan na yan no? So, tanggapin nyo na. At tayo naman, kung gusto nating paligayahin yung mga nagmamahal sa atin, let's try to accommodate them. Tayo yung mag-adjust, tayo yung magbago. Pero hindi yung iba ang dinodominate mo para magbago sila. Iba naman pag nagvo-volunteer siya magbago para lumigaya ka no? So dapat yung tao naman na nagvo-volunteer, pero wala naman dapat pumipilit sa kanya. Tatahimik ang mundo pagka sinunod natin ang mga karunungan na ito ni Solomon. Ecclesiastes 10:4, if a ruler's anger rises against you, do not leave your post. Calmness can lay great errors to rest. Pag daw nagalit sa iyo ang nakakataas, huwag ka agad mag-resign, huwag ka agad tumakas, huwag ka agad umiwas. Bakit? Yung mga tao po na matataas ang posisyon, liban na lang napakalaking pakikipagsapalaran kaya lang sila nandun, usually magagaling yan. Magaling ka para ka maging leader. At kung di ka magaling, mawawala ka rin dyan. So kung leader ka ng matagal, magaling ka nga. So it takes galing to become a leader and it takes a lot of galing to remain one for a considerable length of time. So if you have a leader, if there's somebody powerful and has been there for quite a time, asahan nyo magaling yon. So kung nagalit sa inyo, nagkamali kayo, huwag kayo agad matakot. Sabi nito si Solomon, when facing a powerful person's anger, do not distance yourself needlessly. Do not abandon your duty. Do not resign immediately. Why? Because calmness can lay great errors to rest. Yung mahuhusay na tao, bigyan mo lang yan ng konting panahon, makapag-isip-isip, huwag mong i-provoke na lalong magalit, huwag mong pilitin na gumawa ng mga drastic measures, makakapag-isip din yan, at makikita rin niya ang iyong posisyon, mauunawaan ka rin yan, at kung sakaling meron ka rin talagang mali, mapapatawad ka rin yan, lalo't pag tinignan niya yung batting average.
Kadalasan kasi, karamihan naman sa ating mga kapwa-tao, hindi nakakaranas na magkaroon talaga ng mapakataas na posisyon, so hindi nila alam kung paano umaandar ang utak ng isang taong mataas ang posisyon. Na as much as possible, ayaw naman niya na masacrifice ang maraming tao, lalo't mahusay ka. So sabi ni Solomon, huwag kang agad-agad dalalayo. Hayaan mo siya mag-isip at huwag mo siyang piliting magalit pa lalo. Rulers are usually wise, so all they need is time to understand. So do not be quick with your actions. At kung kayo naman yung ruler, ang paalala dyan, rulers, do not be impulsive. Restrain your power. Ang lahat po ng ibinibigay sa atin ng Diyos sa kapangyarihan at impluensya, ibinigay upang maging tulad tayo ng Diyos. Kaya tayo pinahiram ng kapangyarihan ng Diyos ay upang maging tulad tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kupkupin, mahalin, tulungan, tangkilikin ang ating kapwa. Ang kapangyarihan ay hindi dapat ginagamit para sa sarili lamang at lalong hindi ginagamit para lang bigyan ng kasiyahan yung ating vindictive nature, yung ating mga impulses. Kaya mas makapangyarihan ng tao, mas kailangan marami siyang panahon ng pag-iisip, pagbubulay-bulay, at nang sa ganon, hindi niya magamit sa mali ang ipinahihiram ng Diyos na kapangyarihan. Verses 5 to 7, as you can see, the topics keep changing kasi collection ito ng wisdom. At ang challenge sa ating lahat, habang nadidinig natin ito, gumawa na kayo mga kapatid ng application sa inyo-inyo mga buhay. Sabi niya, ito ba'y para sa akin? Sabi, ay, hindi relevant. O sige, baka yung next verse sa akin. Kasi hindi lang to relevant ngayon, pero tatandaan ko dahil baka next year, biglang kailangan ko pala ito. Itatago ko na sa aking memory. 5 to 7, there is an evil I have seen under the sun, the sort of evil that arises from a ruler. Fools are put in many high positions, while the rich occupy the low ones. I have seen slaves on horseback, while princes go on foot like slaves. Sabi ni Solomon na napakarami na niyang naobserbahan ng mga kaharian, mga pamahalaan. Sabi ganun, meron pang isang uri ng kasamaan na tanging yung mga makapangyarihan lang ang pwedeng magpromotor. Sabi ganun, there is an evil that can come from rulers, and this is favoritism. Giving high positions to unqualified people and giving low positions to qualified people. Pag sinabi niya ditong rich, ibig sabihin niya educated, trained. Kasi nung araw sila yung rich, ibig sabihin trained ka, educated, qualified. Pero sabi niya, may mga ruler, ang pinipili nila, mga mangmang, hindi naman marunong mag-rule dahil ang kamag-anak nila, dahil kaibigan nila, dahil natutuwa sila. Hindi ganon. Dahil ang pamamahala ay galing sa Diyos. At napakaganda sa Tagalog, pamahalaan, which many people believe to root from pamamahala, which roots from bahala, which actually roots from bathala. So kung ikaw ay namamahala, ay ikaw ay nagiging parang munting bathala. Ibig sabihin, ginagawa mo ang mga responsibilidad, tungkulin at prerogatives ng may kapal. Ibig sabihin, tulad ni bathala, dapat maibigin ka rin, natulungin at hindi mo ginagamit ang iyong lakas para lang sa iyong sarili. So tayo man, ano man po ang ating posisyon mga kapatid, sa opisina, sa community, sa pamilya, kahit saan, sa church, sa gobyerno, ang lakas na hawak natin ay ipinahihiram ng Diyos para tayo mamathala, para tayo mamahala, para ibigay natin sa mga mahina, sa nangangailangan. At hindi yung favoritism. Napakalakas na sumira ng moral ng mga manggagawa yung may favoritism. Yung bulag na bulag ka sa mga pagkakamali ng yung mga paborito. At pagkatapos kitang-kita mo naman yung pagkakamali ng mga hindi mo paborito. Hindi ganito ang nais ng Diyos. Lalo't lalo'y binibigyan tayo ng kapangyarihan. Verse 8, whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. So kasi naman daw po ang naghuhukay ng mga patibong ay malamang na siya ang mahulog doon. Tulad ng mga naglalagay kumisa ng mousetrap, sila rin ang naiipit, no? Pag hindi sila nag-iingat. At sabi, yun daw, kumakalkal at kumukutkot ng mga pader para sirain yung pader at makapagnakaw ka, ay malamang na matuklaw ka ng ahas. Sa Israel po, ang mga pader ay hindi tulad ng mga hollow blocks natin. Usually, yan yung mga bato-batong pinagtabi-tabi lang, nirip-rap, no? Sinalansan lang yung mga bato at patong-patong lang yan, pinagdikit-dikit lang yan ng mga putik-putik, kaya ang daling kutkutin, para sirain mo ang isang pader at pumasok ka sa bakuran ng may bakuran. Kaya lang, kung nadadalian kang kutkutin nyo, nadadalian din yung ahas. Kaya kadalasan, yung mga pader, may mga nakatirang ahas sa loob. Kaya daw yung mga mahilig magkutkut ng mga ganyan, para gumawa ng masama, natutuklaw sila ng ahas.
At napaka-obvious naman siguro ng application nun sa ating buhay. Yung mga nagbabalak ng masama laban sa kapwa, kadalasan, sila ang binabagsakan ng mga masasama nilang hangarin. Whoever does wrong may suffer the consequence. Don't ever think that you do wrong and you'll be free from the consequence. There will always be a consequence. Lahat ng bagay operates on cause and effect. At pag may cause ka, may effect na kasunod yun. At kung tayo naman po ngayon ay nakakaranas ng effect, dapat mong hukayin kung ano yung cause. If you want to stop these effects, then you've got to stop the cause. Kaya kailangan nakikita natin yung relationship ng cause and effect. And usually, evil begets evil. What you plant is what you harvest. Verse 9, Ecclesiastes 10, whoever quarries stones may be injured by them. Whoever split logs may be endangered by them. This time, the trouble, the difficulty can come from a seemingly innocent, even a productive endeavor. Kung yung dati natutuka ka ng ahas sa pagkutkot mo ng mga pader at nahuhulog ka sa mga hinukay mo mga bitag dahil may masama kang ginawa, pwede rin daw na may ginagawa kang di naman masama. Tulad na nagkukwari ka, nag-uuka ka ng mga bato para gawin mo na bahagi ng isang gusali. Okay, nagsisiba ka ng kahoy, pwede ka naman na mahiwa, pwede kang mataga. Yan daw ang buhay. Every activity entails risk. Kasama yan sa buhay. Kaya pag sabi, ay huwag kang mamuhunan, baka ka malugi. Siyempre, may nalulugi, may hindi nalulugi. At kung ikay nalugi, hindi naman ibig sabihin, lagi kang malulugi. Kaya ang sabi nila, ang lagi nalang quitter, hindi yan kahit kailan makakaranas na maging winner. Pero may risk. Every time you do something, there is a risk. Lalabas ka lang ng bahay para pumasok sa school, ang daming risk. Pupunta ka sa office, ang daming risk. Kaya, kailangan natin ang blessing ng Diyos at maraming pag-iingat. Doing good can also bring about unwanted damage. So be very careful even in doing good. Hindi tayo nakakatiyak mga kapatid na pag gumagawa tayo ng mabuti, hindi na nga tayo makakaranas ng mga di magagandang bagay. So may mga nagpapautang na nasusuba, no? May mga tumutulong na napapahamak, nasisipa. Huwag na daw magulat pag nangyari ito. Huwag na magtakat, huwag na magreklamo dahil ganyan talaga ang buhay. At yan ay isa sa mga observations ni Solomon. Verse 10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Anong metaphor ang pinapakita sa atin? Isang tao nagsisibak ng kahoy na gumagamit ng palakol. Sabi nga nun, pagka ang palakol mo ay mapurol at hindi matalas ang kanyang talim, mas kailangan, mas malakas ang hampas mo, mas malakas ang pagtama mo sa kahoy para ito tumalab. Pero, kung skillful ka, ay pwede mong mapagtakpan ang kakulangan ng iyong kagamitan. For obvious reasons, sabi nga nun, if you use a dull axe, expect to work harder. Anong application yan sa buhay natin? Kung kayo mamimili ng empleyado, mamimili ng kasama sa buhay, mamimili ng kapartner, at ang napili nyo, alam nyo namang mapurol, mag-expect na kayo that you have to work harder. Halimbawa, kadalagan yung tao, umiibig kayo sa isang lalaking umupo-upo lang, alam mong pagkatamad-tamad at nakahuyaya lang, nang nakahalos tumihaya na lang ng tumihaya, nakaupo lang hindi mo alam kung nakahiga o nakaupo. Yan daw ang mga palatandaan ng mga batugan. Siguro, once in a while may exemption.
Pero ang lola ko, pag may naliligaw sa mga kapatid ko o mga pinsan ko, nagganon umupo, nako anak, lumayo ka sa lalaking yan. Yan agad na sasabihin. Sa pag-upo lang yung nakikilala mo ang tao. No, alam niyo, mga matatanda, sa experience, marunong na yan na tumingin. Well, kung in love ka pa rin, expect to work harder. No? Dahil sabi, dalyang napili mo eh. So tayo man mga kapatid, kung meron kayong, nagtataka ako, may mga kusina, 4, 5 ng ganyan, bago maputol yung talong, hindi mo lang ihasa yung mga kutsilyo nila. No? May mga gripong halos wala nang lumalabas, hindi man lang nila tanggalin yung mga bara. Kontento na silang mahirapan ng mahirapan. Samantalang pwede naman nilang ayusin ang kanilang environment. At may mga nagkukulambo na, ang baba ng tali. Ba't hindi taas-taasan para hindi nakadikit sa iyong pagmumuka? May mga kawali na lagi ka nalang napapaso, hindi lagyan ng tangkay na kahoy. Ang daming bahay miserable, mga timbang walang handle. Ang mura-mura naman na bumili ng kapalit nun, kakakawak mo na lang, nakuba ka na. So maraming buhay miserable just because people don't improve their environment. May mga bahay, iisa ang tabo. Tabo sa lababo, tabo sa banyo, tabo sa paglalaba. O yung tabo, nag-aaway-away na dahil sa tabo na ito. Ang mura-mura, hindi damihan. Things like that, no? Ang dami-daming mura naman, pwede niyong damihan. But sa mindset eh. Because there are people who don't even think of improving their lives, though they can very well afford to do so. Mga bahay na dadalawa ang doormat, laging basa, wala kang pamalit, pag kami natapon, paano ba ang mura-mura ng doormat? No, kung meron kang 15, 20 nakastock dyan, feeling rich ka kahit na ang mura-mura nun. So sabi niya, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. So, ganun din ang pagpili ng karir. Pag hindi nyo gift, then you are dull. Then you have to exert more effort. So if you want to get the most out of life, operate in your area of strength. But if you insist on operating in your area of weakness, just expect to work harder. At sa mga pumipili po ng mga workers, mga empleyado, mga tauhan, you've got to pre-screen your workers well, your partners, even your spouses. Because if they are dull, you have to work harder. Kaya bago ibinibigay ang ating commitment to somebody, dapat nag-iisip ka mabuti. O kaya, just accept the consequence. Be ready for the consequence kasi pinili mo yan eh. But very importantly, brothers and sisters, sharpen your axes. Improve your skills. Improve your systems. Improve your tools. Marami pa nga kahit naman sa mga churches, sa mga opisina, sa mga kung saan-saan, yung mic na laging yuko-yuko, susunod ka dahil yuko-yuko yung mic, susunod ka, hindi palitan yun, ano? I mean, kung nun lang nangyari, di bali, pero 2-3 linggo, paulit-ulit, hindi mo lang pinapalitan, yun na lang nang yun, eh may kasalanan na ang tao doon. Kailangan tinitingnan mo, pwede yung improve dito sa buhay na ito. Marami mga bahay, hindi wala man lang pako sa dingding, wala mga sabitan sa likod ng mga pinto ng banyo, hindi mo malaman kung saan mo isasabit ang tuwalya, saan mo isasabit ang mga damit. Ang miserable, konting pako lang o konting mga screw will solve the problem. Meron pa ako nakikita ng namamalansya, nakasaksak yung ilaw, doon sa ilaw nagagalaw-galaw. Lahat ng gumagalaw, lahat ng anino, bakit nahilo na lahat ng tao? Ba't hindi paghiwalayan ang outlet ng plancha at ng ilaw na ito? No? May mga ilaw na andidilim, hindi liwaliwanagan ng konti. May mga baitang ng hakbang na ubod ng tataas. No? Sakang-sakang ka na sa pag-akyat. Why? Have these needless sufferings in your life. No? Simpleng-simple lang yan. Improve your life. Why? You live only once on this earth. Kahit kapag may eternal life, you live only once on this earth. So you've got to maximize all the benefits, all the enjoyment, and all the prerogatives that God has given us. Ecclesiastes 10:11. If a snake bites before it is charmed, there is no profit for the charmer. Ang pinag-uusapan ng mga asang pinaaamo at para, sabi, kung hindi mo napaamo, bago tumuklaw, bali wala ang pagpapaamo mo dahil natuklaw ka na. So mahalaga yung kumikilos agad. What is the lesson, brothers and sisters? Act in a timely manner. Dapat kikilos tayo before the problem happens. Kung kayo'y makakalimutin, at usually makakalimutin naman, paulit-ulit sila lang lagi ang may nalilimutan, don't rely on your memory. Sa inyo, ay dadaling ko yung bag na yan, pag alis ko, huwag nyo nang intayin yung pag-alis nyo, ilagay nyo na sa pinto na matatapakan nyo talaga, paglabas nyo talaga para huwag nyong malimutan. Ipupwesto nyo where you will not
forget it. Kung kayo forgetful. In other words, gagawa ka ng paraan naman para hindi pa ulit-ulit na lang yung problema mo, pa ulit-ulit na lang yung mga mali. No? Kailangan mauna ka sa problema. At alam nyo, ang mga napakahalaga na mauna tayo kumisan, yung sa salita. Kasi kumisan, merong dapat sinabi ka na agad, hindi mo pa sinabi. No, may nangyari tuloy. Ngayon, sinasabi mo, hindi ka na pinaniniwalaan kasi after the event na yung pagsasabi mo ng isang bagay. Sinabi mo sa asawa mo na halimbawa, binigay ko kasi ang mga savings natin sa nanay ko. No? Kailangan sabihin mo yun bago niya malaman. Kesa nalaman na, tsaka sasabihin ko nga sa iyo, honey, nalaman na niya sa iba. No? So, nahuli ka na. Kailangan maagap ang tao. Kung merong problema, nauuna ka, at least several steps ahead of it, then you can still channel and somehow control the course of events. Hindi yung isa ka na lamang na walang magawa, na biktima ng pagkakataon. And it's important to be quick. Yung mga taong tutulog-tulog, yung mga taong mga kabagal-bagal, naku, walang mangyayari dyan. Mano nyo ba i-define ang lalaki? No, mga sisters, how do you define a guy? Kung sabi mo, lalaking-lalaki to, itong gusto ko mapangasawa. Yung bang umaalon-alon ng mga muscle? Aba, ikaw magtatrabaho para pakainin na 100 nilagang itlog araw-araw yan, hayaan mo nang walang muscle. Diba? Yung malaki ba ang boses, yung mga balbas-balbas na ganyan, no? Na pinantal-pantal ka na pag napadikit siya sa'yo. Una, ang lalaki dapat may desisyon. Yan ang isang kahulugan ng lalaki. May desisyon agad yan. Pag may nangyayari, alam niya agad ang gagawin niya. May desisyon siya. Kahit mukha siyang butike, lalaki yan. No? Pero yung laki-laki ng katawan, tapos, Mami, anong gagawin natin, Mami? Alam mo, Bonjing, halika dito. No? Baliwala. No? So may desisyon. Napakahalaga nun. Responsable. Yan, ibig sabihin ng lalaki, responsable. May mga lalaki na ni isang pako, walang nailulubog sa dingding nila, wala nang pagsabitan yung asawa nila ng bra pag hinubad. Wala man lang sabitan yung bahay nila, tumutulo na yung bubong, ang hagdan, giba-giba, ang mga pinto nila. Wala man lang skill. No? Kailangan responsible, skilled, may desisyon. Yun. When you have that, kahit anong itsura ng mukha, gugwapo na rin yan. Pero kung gwapo nga yung mukha, tapos wala naman silbi. No? Ganon din yung babae, ang ganda-ganda, tapos hindi marunong manahi, tanggal-tanggal na yung mga ganyan mo, wala man lang alam kundi magpakyut at magsuklay. Kaya mga tao hindi sumasaya kung minsan sa marriage sila, ang mga hinahanap nila pang ibabaw. No? Yung pang ibabaw, pare-pareho na lang yan pag madilim. Ang mahalaga, may karakter ang tao. Ang mahalaga, meron siyang desisyon, meron siyang magandang pasya. At yan ang tinuturo sa atin ng Ecclesiastes. Basahin yung mabuti. Ang dami-dami nating makikita, kahit pasabihin mo na, ay, huli na, nag-asawa na ako, may partner na ako, mai-improve pa rin ang mai-improve. Kasi ipinapakita din yung nature ng tao. At kung paano tayo makikiayon, makikisalamuha, at makikipagmabutihan sa ating kapwa. So, kailangan timely manner. Napakahalaga na mabilis kumilos ang isang tao, hindi yung kebagal-bagal, parang slow motion. Listo. Yan, mahalagang karakter. Yan namang hinahanap nyo sa mga pamangasawa ninyo. No? Hindi yung mga looks lang. Isang aksidente, naiiba yung looks na yan. Napakadali at napakarupok ng kagandahan. Napakadaling masira yan. Kaya hanapin yung karakter. Ngayon, kung mabuti pa yung itsura niya, bonus na yan. Pero it's so easy to fall out of love of a good-looking person who is good for nothing. Hindi ka malang ma-inspire, hindi ka ganahan. Ecclesiastes 10:12-15. Words from a wise man's mouth are gracious, but a fool is consumed by his own lips. At the beginning, his words are folly. At the end, they are wicked madness. And the fool multiplies words. No one knows what is coming. Who can tell him what will happen after him? A fool's work wearies him. He does not know the way to town. So, it is unprofitable to listen to foolish people. Dear ones, one of your most important duties to yourself is to assess people who are close to you and determine if they are wise or foolish. Not to judge, keep it to yourself. Because if you know that a person is foolish or wise, you will know exactly how to behave with that person. And it is unprofitable to spend a lot of time with foolish people. And one mark of foolishness is saying too much.
Don't mistake foolishness with lack of education. There are many, many well-educated, well-trained people who are still foolish. Those who say too much, those who say more than necessary. At alam nyo yon, when they reveal more than what needs to be revealed, especially about other people, when they have comments beyond what is useful to hear, you know that this person is a fool, talks too much. Yung maraming sinasabi, it doesn't mean talks too much. Kung lahat ng sinasabi niya may sense. Kaya dapat na uunawa natin yan. Fools multiply words. They begin with nonsense, according to the Bible, and they end in disaster. In contrast, wise people divide and limit words. Kaya nakita niyo po ang mga pinaka-powerful words are aphorisms, short quotes, mga salawikain, proverbs, very powerful, very few words, but the impact is so much, no? Hindi yung ang daming sinabi, at the end, teka, ano nga bang point mo? Parang ano nga bang gusto mong sabihin? Sa dinami-rami ng sinabi mo, wala akong maintindihan. So, madaling malaman. Tayo rin po pwede nating improve yung sarili natin by trying to speak less. Especially when there's nothing good to say, don't say anything. Yung may patay, isa sa mga pinakamahirap na event, may patay, yung pupunta ka sa patay, dala-dala ka nung anak o asawa. Ano sasabihin mo? Parang natutulog lang, ano? Nakabarong Tagalog, parang natutulog. What nonsense! No? May bulak sa ilong, natutulog. Kung nakapadyama siguro at may yakap na unan yung patay, pwede mo sabihin, wow, parang natutulog lang siya. Marami tayong mga sinasabing walang kabuluhan. So kung wala tayong mabuting sasabihin, just be quiet, just be there. Your presence is enough speech. But sometimes by opening up our mouths, we only expose our folly and we advertise our ignorance. At kahit wala kayong kaalam-alam, by keeping quiet, you might be mistaken for a wise person. So mas mabuti yung nananahimik ng konti. No one knows daw the future. At kung bigla-biglang pinag-usapan yan, ay ibig sabihin lang ay don't be too obsessed with knowing details of the future. According to Solomon, fools exhaust themselves. Foolish people wear themselves out. Napapagod ng walang katuturan, walang kapararakan, walang kahulugan ang mga pagpapagod nila sa buhay. Sabi, yan ang ibig sabihin ng mga foolish people. They cannot even find their bearings. They cannot chart their direction. The metaphor used was they cannot find their way home. They cannot find the way to town. Madali silang maligaw, pero hirap na hirap silang bumalik sa tamang landas. Avoid fools. They will drain you. If ever you will interact with fools, just do it out of charity. To guide, to love, to help.